Kasabay ng pag-aaral ng kanta ng mga Prodigy for the Live Gala, ay ginagawang libangan ng mga Prodigy ang pagsusulat ng kanta. Recently ay nakagawa ng isang Christmas song sila Lovely, Lyra at Jensen. At habang nasa quarter si Mentor Jano ay pinarinig sa kanya ng mga Prodigy ang ginawa nilang Christmas song. Compose po ni Ate Lovely tapos nilagyan nila ng melody. Nakikita ang iba ay salo-salo. Kailan kaya mararanasan ang ganito? Ano nga ba ang Pasko? Ito ba ay galing sa puso? Di maintindihan ang nangyayari sa mundo. Sana lang mapagbigyan kahit na sa araw na Pasko. Ganda na na. Ganda. Galing. Tatlo kami nila na Ate Jency. Sali na ako dyan. Sali na ako. Bago umalis ay nagpabili pa ng pagkain si Mentor Jano para sa mga Prodigy. Pagkatapos kumain, si Nomer may napansin na sa sarili niya. Kailangan ko na po magbawas ng konting timbang. Kasi po, masikip na po yung mga damit ko. Hindi na po kaya ng masikip na po yung pantalon. O ganun ka yung parehas yung ginagawa namin. Ganun ka. 1, 2, 3 hanggang 100. Steady ka lang sa isang lugar, tapos ganun ka, tapos talon-talon ka, tapos hanggang 100. Ano na? 70. 70 pa, sige pa, talon pa. Sige pa! Ano na? 80. 80 pa, 80 pa. Bilis! Sige pa, talon pa. 90. Malapit na. Sige, talon pa. Bukas, pag sumakit yung katawan mo, yan yung patatandaan kung epekto talaga siya. Kakain na nga lang ako. Bukas, abangan ang iringang namagitan sa magkaibigang Lovely at Lyra. At sa linggo, sino sa natitirang 5 Prodigy ang makakaabot sa final battle for the big break? Siguradong matinding bakbakan ng ating matutunghayan dahil sa puntong ito ng kompetisyon, wala nang papayag na matalo. Ito ang mga drama at kwentong hindi nagtatapo sa entablado. Ito ang Inside Prodigy. Sa Inside Prodigy, bukas. Hindi! Konti lang, please. Hindi pa luto yan. Hindi, Kanina tong Ay, love. Wala, naiwan yung mga gamit ni Ate Okay. Kirsty. Sabi na nga lang.